Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, sa puno ng higera, siya ay nakagapos. O Panginoon, ako'y iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking pasanin, sa pag-ibig na ipinagkait sa akin. O tadhana, ako'y nilisan kay Adolfong Sakim, sa kapangyarihan pati walang salay kanyang dinadamay. Si Florante walang pagod sa paghinakit. May isang morong nangangalang Aladin. Ito ay wari na naliligaw na landas. O kay laking hirap nitong nasa akin, na sa pag-ibig inagaw ng malapit sa akin. Ang moro ay may narinig na tinig. Tinig ng animoy nasa gubat din. Kapit naman ang kanyang dadag, kahabag-habag at tila wala ng pag-asa. Nasaan at tutulungan kita? Nang makita si Floranteng nakagapos sa higera, siya ay nagulat dahil sa harap 2 leon ang nakita. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan, handang iligtas kahit sino man. Ginamit niya ang kanyang matulis na kalis at pinaslang ang 2 kaaway. Nang makita si Floranteng walang malay, niligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawalan niya sa pagkagapos at walang hirap na iniakay-akay. Tinulungan niya si Floranteng walang malay at si Aladin ay umupo at naghintay. Habang si Aladin ay nagtutulis ng kanyang kalis, namalayan niyang si Florante ay may malay na. Tinulungan niya ito at pinaupo. At bigla-bigla na lang si Florante ay sumigaw. Laura, nasaan ka? Tulungan mo ako dito'y tayo'y magsama. Hindi na pinansin pa ni Aladin ang sigaw ni Florante. Hindi na sumagot at hinayaan na lang. Sino ka't anong pakay mo sa akin? Ako'y iyong ibaba't tanong ko'y iyong sagutin. Ako'y isang morot ngalan ko'y Aladin. Nagligtas sa iyo sa mga liyong handa kang sunggabin. Alam ko'y may mabigat kang pansanin. Kaya huwag kang mag-alala at wala akong masamang hangarin. Ngunit hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Magkaaway mula sa magkaibang kaharian. Ako'y taga-Persia at ikaw ay taga-Albania. Ako'y isang morot, ika'y isang Kristiyano. Magkaiba man tayo ng kaharian, walang pinipili ang pagtutulungan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabaitan. Alam kong mahirap sariwain ang problema sa nakaraan. Ngunit maaari ko ba itong malaman, kaibigan? Alam kong meron kang katapatan, kaya sisimulan ko ang kwento nung ako'y isinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maasahan. Inilihad ni Florante ang katotohanan. Katotohanan sa sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Florante ang anak ni Duque Briseo at Prinsesa Floresca. Siya ay isinilang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang 11 gulang, ay ipinadala siya sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala ang kanyang magiging guro na si Antenor na may busilak na kalooban. At doon din niya nakilala si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Doon din niya makilala ang magiging karibal niya. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo, puot ang nasa kalooban, ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo ngayon magkakaroon ng pagsasadula. Dula tungkol sa trahedya ng 2 apo, tanghal si Florante at Adolfo. Florante bilang Polines, Adolfo bilang Eteocles. Nang handa ng magsadulay, si Adolfo'y nanlisik ang mata kay Florante. Ito'y may balak na masama. Balak nitong paslangin at totohanin. Ngunit merong isang taong si Florante handang saklulohin. Ikaw, Florante, mag-aagaw. Dapat sa iyo'y mamatay.
Dulfo, anong nangyari sa iyo? Nasisiraan ka naman ng ulo? Ang sinasudalay iyong tinotoo. Hindi mo kailangan gawin ito. Si Adolfo'y tinotoo ang dula-dulaan, ngunit si Menandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Pagkaraay si Florante nakatanggap ng liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Duque Briseong kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa at inalam ang nilalaman. O mahal kong ina, bakit mo ako iniwan? Ako'y hindi mo makasama ng matagal. Ama, pupunta ako riya't ikay aking dadamayan. Si Florante binasa ang liham na naglalaman ng pagkawalaan ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya sa Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian. Tila nakabalot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang tadhana hindi basta-basta. Nandito kami susuporta, magiging gabay at tagapag-aruga. Pagkatapos ay may dumating na liham. Sasakupin ng Persya ang Crotona. Bayang nanghihingi ng tulong, si Florante lalaban at susulong. May sulat na dumating mula sa Crotona. Humingi ng tulong. Ang pakay nila'y nanganganib, ito'y sakupin ni General Osmalik na mula sa Persya. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante ay may naramdaman. Magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. Ito'y dalagay may angking bait at ganda, anak ni Haring Linceong taga Crotona. Si Florante kanyang nakilala, ngalan nito'y Laura. Pagkaraay napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan. Tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Ako si Haring Linceo, taga Crotona, ikakalugod ko kayong makilala. Ibig ko nga palang ipakikilala itong anak ko si Laura. Masaya ako't nakilala kita. Ngalan ko'y Florante. Wala nang iba. Ako'y taga dito sa Albania. Albanyang ako'y tagapagmana. Masaya rin ako't nakilala kita. Na tayo makikilala pa upang malaman ang isa't isa at maging magkaibigan o higit pa. Ito'y dalaway hindi namalayan, puso nila'y magkasing kahulugan, hanggang sila'y naging magkasintahan at lubos ng nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating at sila mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante makikipagdigma, ipaglalaban ang bayan ng mahal niya. Ngayong araw na makipaglaban at si Florante ay makipaglaban, laban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako't ikay babalikan. Ako, Florante, ikay aking hihintayin. Itong si Florante lumaban para sa bayan. Crotonang sinakop ng Persya, bayan ng kaniyang sinta. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng Crotona na ibalik. Dating sakop ni General Osmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. O Laura ang aking iniibig. Ako'y nagbalik, Crotona'y aming naibalik. Sa kabutihan ito'y manunumbalik. Nasa mabuting kalagayan ako'y nag-aalala sa iyo't lagi kang pinagdarasal. Ngunit ngayon ikay na sa aking piling maluwag na ang aking kaloobat na bunutan ng tinig. Si Florante hiniral na at sa digma ay paparating. Nanalo siya, tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit isang araw ng kanyang pakikipagdigma ay umuwi sa Albania ng nag-iisa. Nang makapasok ito sa kaharian ay may nakaabang ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway, sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfo ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Briseo at Linceo ng walang awa. Karibal pala ni Florante sa pag-ibig ni Laura. Si Florante walang kalaban-laban, dinakip at itinatapon sa kagubatan sa mga hayop balak gawing hapunan at itinali sa isang puno ng higera. Utos ni Conde Adolfong gahaman sa kapangyarihan. Yung nangyari sa akin nung sandali ako'y malasin.
Ngayon hindi ko alam ang aking gagawin. Tiyaan ko na lang ang tadhana'y lumapit sa akin. Ang mga kwentong hindi naiiba sa akin. Masakit man sabihin, ama ko pa ang naging pasakit sa akin. Amang nag-aalaga at kumalinga sa akin. Ang aking kasintahan ay inagaw sa akin ng haligi ng tahanan. Sa utos nitong ako'y paslangin, Fleriday handang magligtas sa akin. Sa kasalukuyay may nasagpuan din. Sila'y nakarinig ng tinig. Ito'y kanilang sinundan, tinuntun at hinanap. At nang natagpuan nila'y sila'y nagulat at nabigla. Itong dalawang babae kanilang iniibig, si Florante kay Laura at si Aladdin kay Flerida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. Floranting aking iniibig, akalain natin dito tayo magkikita. Ang landas natin ay pinagtagpo ng tadhana. Tadhanang minsay nakapagdamot sa madla. Kaya ako'y pinagtangkaan, tinakasan ko siya at tinakbuhan. Sa kagubatan ako'y napadpad, ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Kaya ako'y natagpo ng aking kaibigan na maasahan si Flerida ako'y niligtas mula kay Adolfo Lapastangan. Ang ama mo'y aking tinakasan. Tinakasan ko at hindi ako nasundan. Pumunta ako sa kagubatan upang hanapin ka at ika'y balikan. Ngunit may nakita akong taong nangangailangan ng tulong ko. Ito'y si Laura'y pinagtatakaan ng isang lalaking Adolfong nangangalan. Ala kung ito'y tamaan ng pana na aking hinahawakan. Nang pinana ko siya'y namatay, si Laura nagkaroon ng kapanatagan. Laura'y nagpasalamat sa akin, kaya pinasya ko siyang kaibiganin. Kami nag-usap at nagkwentuhan habang naglalakad dito sa kagubatan. Yung dalawa'y nakakita sa amin. Napakabait ng tadhana sa atin. Tayo dapat maging masaya at damhin ang kaloob ng Diyos na binigay sa atin. Siyempre nagtagpo na. Balik na sa dating ganda ang Albania. Si Adolfo'y wala na sa pwesto. Si Florante ang uupo sa trono. Mabuhay ang Albania! Florante at Laura ang namuno sa kaharian ng Albania. Aladdin at Flerida ang namuno naman sa Persia. Bumalik sa dating kayusan, pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan.